Si Cloud Santalian ay isa sa mga lalaking kinaiinggitan ng marami. Bata pa lamang ay nasa rurok na ng tagumpay. Sa edad na 28, hawak niya ang iba't ibang negosyo, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi maging sa ibang bansa. Mga kumpanyang milyon at bilyon ang kinikita bawat taon. Mga proyektong hinahangaan ng kapwa negosyante. At pangalang kapag binanggit, ay otomatikong iniiugnay sa kapangyarihan at kayamanan. Sa mata ng publiko, perpekto ang buhay ni Cloud Santalian. Ngunit sa likod ng marangyang imahe at malamig na ngiti na palaging nakapaskil sa kanyang mukha, may isang katotohanang tanging iilan lamang nakakaalam. Ang puso ni Cloud ay matagal ng sugatan. 3 beses na siyang umibig, 3 beses din siyang nasaktan. Hindi iyon mga simpleng kabiguan lamang. Bawat isa, nag-iwan ng malalim na peklat sa kanyang pagkatao. May umibig sa kanya dahil sa pera. May nang iwan ng makakita ng mas magandang oportunidad. At may nagsinungaling sa kanya habang pinapaniwala siyang siya lamang ang minamahal. Sa bawat pagkabigo, unti-unting nabuo ang pader sa paligid ng kanyang puso. Makapal, matibay, at halos imposible nang gibain. Dahil doon ay nagpasya si Cloud na isarang puso sa pag-ibig. Ibinuhos niya ang lahat ng oras at lakas sa pagpapalago ng kanyang mga negosyo. Mga meeting na walang katapusan, mga kontratang kailangang pirmahan, mga biyahe sa iba't ibang bansa, iyon ang naging mundo niya. Ngunit kahit gaano pa karami ang ari-ari ang kanyang naipon, may mga gabing hindi niya maiwasang maramdaman ng matinding kalungkutan. Mahirap palang mabuhay ng mag-isa. Sa tuwing uuwi siya sa napakalaki at tahimik na bahay, walang sasalubong sa kanya, kung hindi ang katahimikan ng gabi. Isang umaga habang nakaupo at seryosong sinusuri ang mga dokumentong kailangang pirmahan, isa-isa niyang binabasa ang bawat kontrata, bawat detalye, sapagkat alam niyang isang maling pirma lamang ay maaaring magdulot ng malaking problema sa negosyo. Biglang may kumatok sa pinto, ang sekretarya niyang si Angie. "Sir?" Boses ng kanyang sekretarya mula sa labas ng pinto. "Pasok." Malamig ngunit kalmadong sagot niya habang iniaangat ang tingin mula sa hawak na dokumento. Maingat na pumasok ang sekretarya niya at bahagyang yumuko. "Sir, nasa baba po si Miss Agnes. Nagpupumilit pong umakyat at kahit sinabi kong may meeting na kayo." "Sinabi mo bang busy ako?" Tanong niya, bakas ang pagkainis sa boses. "Opo sir, ilang beses ko na pong sinabi pero ayaw po talagang makinig." Sagot ng sekretarya na halatang kinakabahan. Bubuka pa lamang sana ang bibig ni Cloud upang magsalita nang biglang bumukas ang pinto sa likuran ng sekretarya. "Nandito na ako," narinig niyang sabi ng isang babaeng may matinis at pamilyar na boses. Napapikit si Cloud at napabuntong hininga. "Busy ako, Agnes," mariin niyang sabi. Pero dire-diretsyong pumasok ang babae na tila walang pakialam sa presensya ng sekretarya. Suot nito ang isang mamahaling bestida. Halatang pinaghandaan ang pagpunta ron. Lumapit to kay Cloud na may matamis na ngiti sa labi. "Good morning!" Masigla nitong bate bago siya tuluyang hinalikan sa pisngi. Nanigas si Cloud sa kinauupuan. "Agnes, anong ginagawa mo?" Malamig niyang tanong, bahagyang inilayo ang muka. "Namiss lang kita." Tila walang kaabog-abog na sagot ng babae. Saka naupo sa harap ng mesa niya na parang may karapatan doon. Napatingin si Cloud sa kanyang sekretarya. "You may go," utos niya. Agad namang lumabas ang sekretarya. Halatang relieved na makalayo sa tensyon sa loob ng opisina. Nang sila na lamang natira sa loob ng opisina, ibinaba ni Cloud ang hawak na ballpen at tuluyang humarap kay Agnes. "Ilang beses na ba kitang sinasabihan na huwag kang basta-bastang pumapasok rito?" Ngumuso ang babae. "Ang sungit mo talaga. Business partners naman kayo ni Papa, hindi ba?" "Oo, pero opisina ko ito at wala kang appointment sa akin." Napangiti pa rin si Agnes. Tila sanay sa ganitong pakikitungo niya. "Kaya nga ako nandito para mag-aya." "Mag-aya?" Kunot noong tanong niya. "Oo,
Masiglang sagot ng babae. Dinner tonight? May bagong restaurant na nagbukas. I'm sure magugustuhan mo. Umiling si Cloud. I'm not interested. Saglit na natigilan si Agnes. Ngunit mabilis ding bumalik ang ngiti nito. Busy ka na naman? You always say that. Because it's true. Malamig niyang tugon. At kahit hindi ako busy, I already told you, ayokong makipag-date sa'yo. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Agnes. Ngunit hindi agad nawala ang determinasyon sa mukha nito. Cloud, hanggang kailan mo ba ako itataboy? Matagal na kitang gusto. Alam mo yan. Tama na, Agnes. Ilang beses ko nang sinabing hindi kita gusto. Please respect that. Sandaling natahimik ang babae. Si Agnes ay anak ng isa sa matagal ng business partner ni Cloud. Kilala ito sa mundo ng negosyo, maganda, edukada, at maraming lalaking nagkakandara pa para lamang mapansin ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, matagal na nitong ibinubuhos ang atensyon kay Cloud. Isang atensyong hindi niya kailanman hiniling. Ayokong tanggapin, marahang sabi ni Agnes. May bahid ng lungkot sa boses. Wala ka naman lang binibigay na chance. Tapos na ang chances, sagot ni Cloud. Seryoso. Ayokong paasahin ka sa wala. Tumayo si Agnes at lumapit muli sa mesa. May iba ka bang gusto? Wala. At kahit meron, hindi ko obligasyong ipaliwanag yun sa'yo. Napayuko si Agnes saglit bago muling tumingin sa kanya. Hindi ako susuko. Balang araw, magbabago rin ang isip mo. Kung may respeto ka sa akin, tigilan mo na ako. Walang sagot ang babae. Sa halip, ngumiti ito. Isang ngiting puno ng paninindigan at pag-asa na hindi niya kayang ibigay. Uuwi na ako, saad nito. But I'll see you again. At bago pa siya makasagot, tuluyan na itong lumabas ng opisina. Nanatiling nakaupo si Cloud, nakatingin sa pintong nilabasan ni Agnes. Muling bumalik ang katahimikan sa buong opisina niya. Nang tuluyang makalabas ng opisina si Agnes, ay saka lamang napahilig si Cloud sa sandalan ng upuan. Sunod-sunod na buntong hininga ang pinakawalan niya. Wari bigat na bigat sa nangyari. Ipinikit niya ang mga mata at marahang kinusot ang sentido. Why can't she just stop? Mahinang bulong niya sa sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit may mga taong kahit ilang beses mo nang itulak palayo, ay mas lalo pang lumalapit. Ilang taon na niyang nilinaw at sinasabi na wala siyang interes, pero tila bingi si Agnes sa lahat ng iyon. Muling bumalik ang kanyang atensyon sa mga dokumento sa mesa, subalit wala na siyang gana. Ang mga numero at letra ay naghalo-halo na sa paningin niya. Tumayo si Cloud, kinuha ang susi ng sasakyan. Hindi niya kayang mag-isa. Kailangan niya ng taong makakausap, taong hindi magpapanggap, at hindi maghahangad ng kahit ano mula sa kanya. Si Sunny, ang matalik niyang kaibigan, ang tanging babaeng nanatili sa tabi niya hindi dahil sa pera, pangalan o kapangyarihan, kung hindi dahil totoong kaibigan niya ito. Sa loob lamang ng ilang minuto ay nakarating siya sa building kung saan nagtatrabaho si Sunny. Isang simpleng kumpanya lamang yon kumpara sa mga hawak niyang negosyo. Ngunit doon niya mas nararamdaman ang pagiging normal. Pagpasok niya sa lobby, ay agad niyang nakita si Sunny na pababa ng hagdan. May hawak na folder at abalang-abala. Sunny, tawag niya. Napalingon ng babae at agad nang ngumiti nang makita siya. Cloud, anong ginagawa mo rito? Lunch, sagot niya. Libre mo ko. Natawa si Sunny. Wow ha, bilyonaryo pero nagpapalibre? Please? Kunwari seryosong sabi niya. I need food and therapy. Natawang muli si Sunny at umiling. O sige na nga, halata namang may pinagdadaanan ka na naman. Sabay silang nagtungo sa isang restaurant malapit sa building. Pagkaupo pa lamang nila'y agad nang umorder si Sunny. Samantalang si Cloud, nakasandal lamang sa upuan. Tila pagod na pagod. Oh, bungad ni Sunny habang inaayos ang table napkin. Ano na naman bang problema mo? Napabuntong hininga si Cloud. Si Agnes. Napangiwi si Sunny.
Still? Still. Ulit niya. She barged into my office again. Walang paalam, walang respeto. Umiling si Sunny. Grabe naman yung persistence niya. Hindi na persistence to. Seryosong sabi ni Cloud. Harassment na. Totoo. Sang-ayon ng babae. Ilang beses mo na ba siyang tinanggihan? Hindi ko na nga mabilang. Sagot niya. Clear as a day na sinabi kong ayoko. Pero parang iniisip niya na kapag paulit-ulit, magbabago ang sagot ko. Sumandal si Sunny at pinagmasdan siya. So, what's your plan? Napatingin si Cloud sa kanya. Plan? Iya. Ulit ni Sunny. Anong balak mo para tigilan ka na niya? Napailing si Cloud. I don't know. Wala na akong maisip. Have you tried being rude? Pabirong tanong ni Sunny. Hindi ko kaya. Sagot niya agad. Ayoko maging ganun. Then maybe that's the problem. Sabi ng babae. You're too nice. Napangiti ng bahagya si Cloud. Nice? Feeling ko nga ang sungit-sungit ko na. Hindi sapat. Sagot ni Sunny. Some people don't know when to stop unless may malinaw silang dahilan. Like what? Saglit na natahimik si Sunny. Saka ngumiti ng tila may naisip. Like, may iba ka na? Napakunot ang noon ni Cloud. What do you mean? I mean, paliwanag ni Sunny. Kung malalaman niyang may girlfriend ka na or at least someone you like, baka umatras na siya. Natawa si Cloud. Isang maiksing tawa na walang saya. That's not happening. And why not? Tanong ni Sunny. You don't have to mean it. Just pretend. Napatingin si Cloud sa mesa. I'm tired of pretending. Tired ka na sa love, sabi ni Sunny. Pero pagod ka rin sa pagiging mag-isa, hindi ba? Hindi agad siya nakasagot. May tama ang kaibigan kahit ayaw man niyang aminin. Sunny, marahan niyang sabi. 3 beses na akong nasaktan. Lahat sila nagsimula sa magaganda, matatamis na salita. Pero sa huli, pera ko lang palang mahalaga. I know. Pagod na akong subukan. Dugtong niya. Pagod na akong umasa. Tahimik na nakikinig si Sunny bago muling nagsalita. Then maybe it's time you change the game. Napatingin siya. How? Kung lahat sila lumalapit dahil sa kung anong meron ka, sabi ni Sunny. Bakit hindi mo subukang ipakitang kabaliktaran? Napakunot ang noo ni Cloud. You mean? Magpanggap ka. Diretsyong sagot ni Sunny. Not as Cloud Santalian the billionaire, but as someone else. Napailing si Cloud. That sounds crazy. Crazy, but effective. Giit ni Sunny. If you want to know kung sino ang totoo, alisin mong dahilan kung bakit sila lumalapit sa'yo. Sandaling natahimik si Cloud. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may bahagyang umusbong na interes sa isip niya. Someone else. Bulong niya. Tumango si Sunny. Someone ordinary. Someone walang pera, walang pangalan. Kinagabihan, habang nakahiga si Cloud sa malaki niyang kama, patay ng ilaw maliban sa munting lampshade sa gilid ng kama. Ngunit gising pa rin ang kanyang diwa. Ilang beses siyang nagbuntong hininga habang nakatitig sa kisame. Wari hinahabol ng alaala ng mga kabiguan na minsang nagpaguho sa kanyang paniniwala sa pag-ibig. 3 beses na siyang nasaktan. 3 beses na niyang ibinigay ang tiwala. At 3 beses din yung winasak. Sa bawat pagkabigong yun, may kapalit na aral na ang pagmamahal. Para sa isang lalaking may pera at kapangyarihan, ay madalas na pagkakamalang transaksyon. Hindi siya minahal dahil sa kung sino siya, kung hindi dahil sa kung ano meron siya. Doon nagsimulang tumigas ang kanyang puso. Ilang taon na rin mula nang tuluyan niyang isara ang sarili sa posibilidad ng pag-ibig. Lahat ng oras ay ibinubuhos na lamang niya sa negosyo. Mga meetings, kontrata, expansion plans, yun ang naging mundo niya. Ngunit sa kabila ng abalang schedule at walang patid na tagumpay,
May mga gabing tulad nito na bigla na lamang siyang binibisita ng matinding katahimikan. At sa katahimikang yun, malinaw niyang nararamdaman ang kakulangan, ang kawalan ng isang tunay na nagmamalasakit. Habang patuloy ang kanyang pag-iisip, biglang may pumasok na isang ideya sa kanyang isipan. Sa unay parang isang katawa-tawang konsepto lamang. Ngunit habang mas pinag-iisipan niya yun, mas nagiging malinaw at buo ang plano. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Ibang klase ang determinasyong nararamdaman niya. Matapos magbihis, hindi muna siya dumiretso sa sarili niyang opisina. Sa halip, dumaan siya sa opisina ng kanyang matalik na kaibigan at business confidant na si Sunny. Nagulat si Sunny nang makita siyang pumasok ng walang abiso. Sanay itong makita si Cloud na kalmado at kontrolado. Ngunit ngayong umaga, may kakaiba sa kanyang aura. Parang may mabigat na pasyang nabuo sa kanyang isipan. Tahimik munang naupo si Cloud sa harap ng mesa ni Sunny bago nagsimulang magsalita. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang ideyang nabuo sa kanyang isipan kagabi. Mula sa dahilan kung bakit siya umabot sa ganoong desisyon hanggang sa detalye ng planong nais niyang isagawa. Habang nagsasalita si Cloud, kitang-kita sa mukha ni Sunny ang pagkabigla. Hindi nito inaasahan ang direksyon ng ideya ng kaibigan. Akala nito ay magpapanggap lamang si Cloud na isang ordinaryong lalaki o negosyanteng walang pangalan. Ngunit ang narinig nito ay higit pa ron. Magpapanggap si Cloud bilang isang pangit na lumpo. Are you sure na magpapanggap kang pangit na lumpo? Yes. Pero kilala ng buong mundo si Cloud Santallan na gwapo at I know. Pero sa tingin ko naman, hindi lahat nakakakilala sa akin at sana magtagumpay itong plano ko. Bakit? Ano bang plano mo? Maghahanap ako ng mapapangasawa. Titingnan ko kung sinong kakagat sa pain ko. Kung sino ang kayang magpakasal sa akin kahit pangit ako at lumpo sa ngalan ng pera. Paano kung wala? Anong gagawin mo? O edi mas maganda kung wala. Pero pag meron, pinatunayan lamang nila na kahit pangit at inutil ay sasakay sila sa agos. Basta't may perang nakataya. So kailan mo umpisahan ang plano mo? Sa lalong madaling panahon. Well, good luck friend. Sana walang masilaw sa pera mo. Samantala, kabababa lamang ni Yvette sa bus nang salubungin siya ng magulong ingay ng Maynila. Saglit siyang napahinto sa gilid ng kalsada. Mahigpit na hawak ang lumang bag na naglalaman ng mga gamit na dinala niya mula sa Aklan. Ilang damit, kaunting pera, at napakaraming pangarap. Malayo sa tahimik na bukirin ng probinsya ang mundong kinalalagyan niya ngayon. Walang amoy ng sariwang damo, walang huni ng mga ibon tuwing umaga. Para kay Yvette, ang Maynila ay simbolo ng pag-asa. Isang lugar kung saan posibleng magbago ang kapalaran ng isang katulad niya. Naalala niya ang huling pag-uusap nila ng kanyang mga magulang bago siya lumuwas. Mariin ang pagtutol ng mga ito. Para sa kanila, sapat na ang simpleng buhay sa probinsya. May bubong na matitirhan, may pagkain sa mesa, at buo ang pamilya. Ngunit para kay Yvette, hindi sapat ang mabuhay lamang. Gusto niyang umasenso. Gusto niyang yumaman. Gusto niyang takasan ang paulit-ulit na siklo ng kahirapan na ilang henerasyon nang nakakadena sa kanilang pamilya. Lumaki siyang sanay sa kakulangan. Bata pa lamang, alam niya na ang pakiramdam ng magtipid, ng mangarap sa gitna ng kawalan. Habang ang ibang bata ay naglalaro at walang iniintinding problema, siya ay maagang natutong tumulong sa bahay, magbanat ng buto, umintindi sa sitwasyon ng buhay nila. Dahil doon ay maaga ring namulat ang kanyang isipan sa isang katotohanan na ang kahirapan ay walang awa at kung hindi ka kikilos para sa sarili mo, walang ibang gagawa nun para sa'yo. Kaya't nang alukin siya ng pinsan niyang si Joy na lumuwas ng Maynila, hindi na siya nagdalawang isip pa. Ayon kay Joy ay ipapasok siya nito sa pabrikang pinapasukan. Mahirap pa ng trabaho, sapat naman daw ang sahod, lalo na kung masipag ka't handang mag-overtime. Para kay Yvette, sapat na yon bilang paninimula. Ang mahalaga kumikita siya, may maiipon, at may pagkakataong makaangat. Hindi niya intensyong manatili habang buhay sa isang pabrika. Alam niya yun sa sarili niya. Para sa kanya,
Hakbang lamang yun sa isang tuntungang patungo sa mas mataas na pangarap. Pangarap na magkaroon ng magandang buhay, disenteng tirahan, at higit sa lahat, seguridad. Ayaw na niyang maranasan ng takot na baka bukas ay wala na silang makain o hindi na niya kayang suportahan ang sariling pamilya. Habang naglalakad siyang palayo sa terminal, pinilit niyang maging matatag. Kahit may bahid ng pangamba ang kanyang puso, hindi niya yun hinayaang manaig. Ito ang desisyong pinili niya. At paninindigan niya yon sa kaibuturan ng kanyang isipan. Malinaw ang isang layunin, ang makahanap ng lalaking mag-aahon sa kanya sa mundo ng kahirapan. Hindi niya ikinahihiya ang hangaring yon. Para sa kanya ay praktikal lamang siya. Pagod na siyang umasa sa pangarap na sapat na ang pag-ibig para mabuhay. Nakita na niya kung papaanong nagsakripisyo ang kanyang ina, kung papaanong minahal nito ang kanyang ama, ngunit nanatili pa rin silang salat sa buhay. Ayaw niyang matulad roon. Gusto niya ng higit pa. Gusto niya ng lalaking may kakayahang ibigay sa kanya ang buhay na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ang buhay na hindi kailangang magbilang ng barya. Ang buhay na may kapanatagan. At ang buhay na hindi kailangang mangamba sa bukas. Ano man ang mangyari, hindi na siya babalik bilang talunan. Ang Maynila ang magiging daan niya patungo sa pangarap. At handa siyang gawin ng lahat, kahit ano pang kapalit para lamang maabot yon. Agad niyang inililibot ang paningin. Pilit hinahanap ang pamilyar na mukha ng pinsan niyang si Joy. Mahigpit niyang hinawakan ang strap ng bag sa balikat. Para bang doon niya ibinubuhos ang kaba at pananabik na nararamdaman. Sa dami ng tao sa terminal, akala niya mahihirapan siyang makita ito. Ngunit hindi pa man siya nakalalayo, ay may narinig na siyang pamilyar na boses. "Yvette! Dito!" Napalingon siya't agad nang ngumiti nang makita si Joy na nakatayo sa may poste. Suot ang simpleng t-shirt at jeans, pero bakas sa mukha ang saya nang magkita sila. Agad siyang lumapit at niyakap ng mahigpit. Parang sandaling nawala ang pagod niya sa biyahe. "Buti naman at dumating ka na," sabi ni Joy habang hinihila ang isa sa mga gamit niya. "Akala ko maliligaw ka pa." "Akala ko nga rin." Natatawang sagot ni Yvette. "Ang daming tao, ang ingay pa, ibang-iba sa aklan ano?" "Masasanay ka rin," sagot ni Joy na tila sanay na sa ganitong eksena. "Tara na, baka maabutan tayo ng traffic." Habang naglalakad sila palabas ng terminal, hindi maiwasan ni Yvette na mapatingin sa paligid. Lahat ay parang nagmamadali. Lahat may sariling direksyon na tatahakin. Sa loob-loob niya, ganito pala talagang buhay sa Maynila. Walang hinihintay, walang pakialam. Basta, tuloy-tuloy lang. Sumakay sila ng jeep patungo sa apartment ni Joy. Tahimik si Yvette habang nakatanaw sa bintana. Iniisip ang mga susunod na mangyayari sa buhay niya. Maya-maya, siya na rin ang unang nagsalita. "Joy," mahina niyang sabi. "Oh," sagot ng pinsan. "Salamat sa pagtulong. Malaking tulong to sa akin eh." Ngumiti si Joy at bahagyang tumingin sa kanya. "Ano ka ba? Pinsan kita. Tsaka hindi naman kita pababayaan." "Maraming salamat talaga." "Wala yun, basta ikaw. Yun nga lang, maliit ang apartment ko pero kasya naman tayong dalawa. Ayos lang yun sa akin, sanay naman ako sa maliit." Natatawa niyang sabi. Pagdating nila sa tinitirhan ni Joy, isang simpleng apartment lamang yun sa ikalawang palapag ng lumang building. Hindi kalakihan pero malinis at maayos. May maliit na sala, kusina, banyo at isang kwarto. "Pasensya ka na," sabi ni Joy habang inilalapag ang mga gamit. "Hindi ito kagaya ng mga napapanood mo sa TV." Ngumiti si Yvette at umiling. "Ayos lang, mas okay na to kaysa sa wala." Saglit silang naupo sa maliit na sofa. Doon na muling nagsalita si Joy. Mas seryoso ang tono. "Ganito na lang, Yvette. Habang hindi ka pa nag-uumpisa sa work at wala ka pang pera, dito ka na muna. Pero kapag sumahod ka na, mag-share na lang tayo sa rent at pagkain ha?" Agad namang tumangus Yvette. "Oo naman, gusto ko rin yun. Ayokong umasa lang sa'yo ano?" "Good!" sagot ni Joy. "Mas okay na magkasama tayo, at least may karamay ka rito sa Maynila."
Sa kabila ng pagod, nakaramdam ng gaan si Yvette. Kahit papano may masasandalan siya. Hindi man marangya ang kanyang tirahan, pero sapat na ito bilang panimula. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga gastusin, pagkain at sa pabrikang papasukan niya, lalong tumibay ang loob niya. "Bukas, ipakikilala kita sa supervisor ko, ha?" sabi ni Joy. "Maaga ang paso, kaya dapat maaga rin tayong gumising." "Okay, sige," sagot ni Yvette. "Sanay naman akong gumising ng maaga." Kinagabihan, habang nakahiga siya sa maliit na kutsyon sa sahig, nakatingin siya sa kisame. Tahimik na ang paligid. Tanging mahinang ingay ng sasakyan mula sa labas ang maririnig. Sa isip niya, ito na ang simula ng laban niya. Hindi madali ang desisyong lisanin ang probinsya, ang pamilya, at ang nakasanayang buhay. Pero alam niyang kailangan niya itong gawin. Hindi siya pumarito para bumalik na luhaan. Nandito siya para manalo. Mahigpit niyang ipinikit ang mga mata at sa sariling nangako na gagawin ng lahat para magtagumpay. Hindi man agad, hindi man madali. Pero darating ang araw na magpapasalamat siya sa sarili sa desisyong ginawa niya ngayon. Kinabukasan, alas 5 pa lamang ng umagay gising na sila Yvette at Joy. Madilim pa sa labas. Tahimik pa ang buong paligid. Ngunit kailangan ng bumangon dahil ayon kay Joy, alas 7 ang pasok nila. Tahimik silang kumilos. Si Joy ang nag-init ng tubig para sa kape, habang si Yvette naman ang naghanda ng almusal. Tinapay, itlog at kape, sapat na para makaraos. Habang kumakain, ipinaliwanag ni Joy ang sistema sa trabaho. "Nagbabaon talaga ako," sabi ni Joy habang isinasara ang maliit na lunchbox. "Mahal kasi yung pagkain dun. Kung araw-araw kang bibili, naku, ubus agad yung sahod mo." Tumango si Yvette. "Oo nga, mas okay na to, tipid pa." Pagkatapos kumain, nag-ayos na sila. Simpleng damit lamang ang suot ni Yvette, plain na t-shirt at maong na kupas. Habang bumabiyahe, nakatingin si Yvette sa mga building na nadaraanan nila. Unti-unting dumadami ang mga tao sa kalsada. Sa isip niya, ganito pala yung araw-araw na takbo ng buhay sa Maynila. Maaga, mabilis, at walang pahinga. Pagdating nila sa lugar kung saan nagtatrabaho si Joy, halos mapahinto si Yvette sa paglalakad. Nang makapasok sa loob ng pabrika, agad na bumungad sa kanya ang napakaraming sapatos at sandalyas. Iba't ibang disenyo, kulay at estilo. May mga nakadisplay na tila mamahalin. May mga kahon na nakasalansan. At may mga manggagawang abala sa kani-kanilang gawain. Napanganga si Yvette. Sa tanang buhay niya, ngayon lamang siya nakakita ng ganoon karaming sapatos sa iisang lugar. Tahimik siyang napabulong sa sarili. Isang pangakong siya lamang nakaririnig. "Balang araw, magkakaroon din ako ng maraming sapatos," bulong niya. "At hindi lang isa o dalawa, bibilhin ko lahat ng magugustuhan ko." Hindi yun inggit, isa yung pangarap. Isang paalala kung bakit siya naroroon. Ipinakilala siya ni Joy sa supervisor at agad siyang binigyan ng gawain. Sa unang araw pa lamang, ramdam na ramdam ni Yvette ang hirap. Masakit ang likod niya, naninibago ang mga kamay niya. At ilang beses siyang nagkamali at napagalitan dahil sa mga mali niya. Mabigat ang trabaho at nakakapagod. Ngunit sa tuwing mapapagod siya, iisa lang iniisip niya, ang pera. Iniisip niya ang sahod na matatanggap, ang ipon na mabubuo, at ang buhay na gusto niyang makamit. Sa bawat oras na lumilipas, pinipilit niyang tiisin ang sakit at pagod. Wala siyang balak sumuko. Sa mga sumunod na araw, unti-unti niyang nagagamay ang trabaho. Hindi na siya gaanong napapagalitan. Mas mabilis na ang galaw ng mga kamay niya at masanay na siya sa ritmo ng pabrika. Laking tuwa ni Joy nang makita ang pagbabago niya. "Ang bilis mong matuto!" sabi ni Joy isang araw habang sila'y sabay na nagbaon ng pagkain. "Akala ko mahihirapan ka ng matagal." Ngumiti si Yvette. "Kailangan wala akong choice." Araw-araw, halos palagi siyang nag-overtime. Kahit pagod na siya. Kahit halos wala na siyang maramdamang lakas sa katawan. Hindi siya tumatanggi. Alam niyang bawat dagdag na oras
ay dagdag na pera rin. Minsan ay hating gabi na silang nakakauwi, pero kahit ganon hindi siya nagrereklamo. Hanggang sa dumating ang araw ng unang sahod niya. Nang iabot sa kanya ang sobre, bahagyang nanginig ang mga kamay ni Yvette. Dahan-dahan niya itong binuksan at tiningnan ang laman. Halos hindi siya makapaniwala sa halagang nakasulat doon. Sa tanang buhay niya, ngayon lamang siya nakahawak ng ganoon kalaking pera, sariling kinita at sariling pinaghirapan. Abot-teng ang ngiti niya, parang gusto niyang umiyak at tumawa ng sabay. Sa sandaling yun, alam ni Yvette na tama ang desisyon niyang lumuwas ng Maynila. Hindi pa man siya mayaman, hindi pa man niya naaabot ang mga pangarap niya, pero iyon ang unang hakbang. At para sa kanya, sapat na muna yun. Sa puso niya, lalo pang tumitibay ang pangako. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamit ang buhay na pinapangarap niya. Kinahapunan, paglabas nila Joy galing sa trabaho, ramdam pa rin ni Yvette ang pagod sa buong katawan. Masakit ang balikat niya. Nanlalambot ang mga binti. Parang gusto niyang humiga at matulog. Ngunit nang maalala ang sobre, ang sahod na nasa loob ng bag niya, biglang napalitan ng sigla ang pagod. "Joy!" bigla niyang sabi habang naglalakad sila papuntang sakayan. "Sama ka sa akin mamaya, treat ko." Napalingon si Joy, nagtaas ng kilay. "Treat? Saan naman tayo pupunta?" "Sa bar." Diretsahang sagot ni Yvette, may ngiting hindi maipinta. "Gusto ko mag-celebrate. First sahod ko ito dito sa Maynila." Saglit na natahimik si Joy bago tumawa. "Sigurado ka ba? Sa bar talaga?" "Oo." Mabilis na tugon ni Yvette. "Minsan lang naman, tsaka matagal ko na talagang pangarap yun." Hindi na siya tinutulan ni Joy. Alam nitong matagal nang pinapangarap ni Yvette ang maranasan ang buhay na madalas lang nitong nakikita sa telebisyon o naririnig sa mga kwento. Mga ilaw ng bar, mamahaling alak, at mga taong parang walang iniintinding problema sa mundo. Sa probinsya pa lang, pangarap na ni Yvette ang makapasok sa isang bar. Para sa kanya, simbolo yon ng tagumpay na nakaalis ka na sa hirap, na may pera ka ng panggasto sa mga bagay na dati ay hanggang pangarap lang. At ngayon, hawak niya ang perang pinaghirapan. Pakiramdam niya ay karapatan niyang tikman ang buhay na yon kahit minsan lang. Umuwi muna sila sa apartment para magbihis. Matagal na nakatayo si Yvette sa harap ng maliit na salamin. Pinag-iisipan kung anong isusuot. Wala siyang mamahaling damit pero pinili niya ang pinakaayos niyang blouse at maong nayakap sa katawan. Bahagya siyang nag-ayos ng buhok at naglagay ng kaunting kolorete. Pagdating ng 7:00 ng gabi, umalis na sila. Ang bar na pinuntahan nila ay isa sa mga sosyal na bar. Ayon kay Joy, madalas daw puntahan yon ng mga mayayaman, mga negosyante at mga taong halatang sanay sa magarbong buhay. Habang papalapit sila sa entrance, ramdam ni Yvette ang bahagyang kaba na may halong excitement. Pagkapasok pa lang sa loob ng bar, halos mapanganga si Yvette. Napakaganda ng lugar, makukulay ang ilaw, may mahinang tugtog na nagpapakilos sa katawan, at may amoy ng mamahaling alak na humahalo sa malamig na hangin. Ang mga tao'y maaayos manamit, may mga naka-Amerikana, may mga babaeng naka-eleganteng bestida, may mga grupong nagtatawanan, may mga magkasintahang nagbubulungan, at may mga taong tahimik lang na umiinom, parang may sariling mundo. "Grabe!" mahinang sabi ni Yvette, paikot-ikot ang tingin. "Ganito pala rito?" Ngumiti si Joy. "Sabi ko sa'yo eh." Umupo sila sa isang bakanting mesa. Lumapit ang waiter at umorder si Yvette ng inumin. Medyo nag-alinlangan pa siya sa presyo, pero pinilit niyang huwag magpakita ng kaba. Habang hinihintay ang order, iginala ni Yvette ang mga mata sa loob ng bar. Pinagmamasdan niya ang mga tao. Iniisip kung anong klaseng buhay meron ng mga ito. Sa isip-isip niya, baka narito ang lalaking magbabago ng kapalaran niya. Baka isa sa mga lalaking ito ang mag-aahon sa kanya mula sa kahirapan. Isang lalaking may pera, may kapangyarihan, at kayang ibigay sa kanya ang buhay na pinapangarap niya. Isang lalaki ang napansin niyang nakaupo sa sulok ng bar. Mag-isa, may hawak na baso ng alak habang nakatingin sa malayo. May kakaibang presensyang hindi niya maipaliwanag.
kahit nakaupo lang ito. Joy, mahinang tawag niya. Hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Sagot ng pinsan. Yung lalaking yun oh. Sabi niya, bahagyang itinuro ang direksyon. Sino kaya yun? Sumulyap si Joy at nagkibit balikat. Ewan, mukhang mayaman, halata naman sa porma. Muling bumalik ang tingin ni Yvette sa lalaki. Sa sandaling yun, may kakaibang pintig ang naramdaman niya sa dibdib. Hindi niya alam kung anong pakiramdam na yon. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Muli niyang sinulyapan ng lalaking nakaupo sa sulok ng bar. Sa unang tingin pa lang, halata ng mayaman ito. Hindi dahil sa pananamit, kung hindi sa aura nitong tahimik pero dominante. May klase ang tindig, may bigat ang presensya. Isang uri ng lalaking hindi kailangang magsalita para mapansin. Ngunit nang tuluyan itong humarap at tumingin sa direksyon niya, halos mapaatras si Yvette sa gulat. Nanlaki ang mga mata niya at muntik na siyang masuka sa biglaang pagkabigla. Sunog ang kalahati ng mukha ng lalaki. Kita ang bakas ng paso mula noo pababa sa pisngi. Dagdag pa ron, ang makapal na balbas na tila sinadyang itago ang mas malalang peklat sa muka. Hindi siya handa sa itsurang yon, lalo na't ilang segundo lang nakalipas, iniisip pa niyang isa itong perpektong kandidato sa mga pangarap niya. Lalaking mag-aahon sa kanya sa mundo ng kahirapan. Diyos ko, bulong niya sa sarili. Pilit kinokontrol ang ekspresyon. Parang napansin ng lalaki ang reaksyon niya. Ngumiti ito. Hindi malapad. Isang simpleng ngiti lang na lalong nagpaigting sa kaba ni Yvette. Alanganin siyang gumanti ng ngiti. Halatang pilit. Bago mabilis na yumukot, iniwasang muling magkatagpo ang kanilang mga mata. Ayaw niyang maging bastos pero hindi rin niya mapigilan ang sarili. Hindi ito ang inaasahan niya. Okay ka lang? Tanong ni Joy na noon lang napansin ang kakaibang kilos niya. Ha? Oo, okay lang. Sagot niya sabay inom ng alak para magkunwaring normal. Napansin ni Joy ang direksyon ng tingin niya kanina. Kanina ka pa nakatingin dun ah. Biro nito. Hindi na nagtanong pa si Joy. Maya-maya, tumayo ito. CR muna ako, sabi nito. Tumango si Yvette. Naiwan siyang mag-isa sa mesa. Hawak ang baso. Pilit pinapakalma ang sarili. Sinubukan niyang wag nang tumingin muli sa sulok kung saan nakaupo ang lalaki. Pero parang may humihila sa atensyon niya. Habang abala siya sa pag-iisip, may anino siyang napansing huminto sa harap ng mesa. Pwede ba akong umupo? Nanigas siya sa kinauupuan. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang lalaki kanina sa sulok, nakatayo na ngayon sa harapan niya. Napalunok siya bigla nang mapansing may saklay ito. Hindi lang pala mukha ang problema sa lalaki, kung hindi pati ang paglalakad. May saklay itong hawak. Pautal niyang sagot. Sige po. Maingat na naupo ang lalaki sa katapat niyang upuan. Inilagay ang saklay sa tabi. Hindi ito mukhang nahihirapan, pero malinaw na sanay na itong gamitin yon. Pasensya na kung nabigla kita. Mahinahong sabi ng lalaki. Malalim ang boses. May bigat pero hindi nakakatakot. Napansin ko kasing mag-isa ka na. May kasama po ako, nag-CR lang. Tumango ang lalaki. Okay lang, sandali lang naman ako rito. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Hindi alam ni Yvette kung anong gagawin. Iwasan ba ang tingin o titigan ito ng diretsyo? Sa huli, pinili niyang manatiling magalang. Ako nga pala si Cloud Santalian. Sabi ng lalaki, iniabot ang kamay. Saglit siyang nag-alinlangan pero tinanggap niya ang kamay nito. Malambot, halatang kamay ng mayaman. Yvette, sagot niya. Yvette Reyes. Nice to meet you, Yvette, sabi ni Cloud. Bahagyang ngumiti muli. First time mo rito? Oo. Tapat niyang sagot bago pa niya mapigilan ang sarili. Kasama ko ang pinsan ko, nag-celebrate lang. Anya. Kaya pala may excitement sa mga mata mo kanina. Bahagyang namula si Yvette. Halata po ba? Konti.
Sagot nito. May bahid ng amusement sa boses. Pero okay lang. Hindi lahat. May lakas ng loob na pumasok sa ganitong lugar. Sinandala ni Cloud ang upuan. Kunwaring nag-aayos ng posisyon dahil sa saklay. Sinadya niyang magmukhang bahagyang nahihirapan. Sa totoo lang, paninimula niya. Sanay na akong mag-isa. Napatingin sa kanyang babae. Bakit po? Ngumiti siya. Isang ngiting may halong pait pero kontrolado. Siguro dahil sa tsura ko. Obvious? Hindi agad nakasagot si Yvette. Kita niya sa mukha nito ang pagkailang, pero pinilit nitong maging magalang. Hindi naman po siguro, baka... Tama lang, putol niya. I'm not offended. Alam ko naman kung bakit. Dahil ba sa itsura niyo? Yes. Ano bang nangyari? Bakit nagkaganyan ang mukha mo? Mahabang kwento eh. Kung ikikwento ko sa'yo, baka abutin tayo ng ilang oras dito. Sabagay, tama po kayo. Actually, sabi niya, mas seryoso ang tono. Kaya ako nandito, kasi naghahanap ako. Naghahanap po ng ano? Ulit ni Yvette. Nang mapapangasawa, halos mabilaukan ng babae sa iniinom nitong alak. Ha? Prangka akong tao. Sabi ni Cloud, walang paligoy-ligoy. Ayoko ng drama. Ayoko ng paasa. Gusto ko malinaw ang lahat. Halata ang pagkabigla sa mukha ni Yvette. Pinagmasdan ni Cloud ng mabuti ang mukha ni Yvette. Maganda to. Hindi yung tipo ng kagandahan na idinadaan lang sa makeup. Kung hindi natural at may dating. Makinis ang mukha, maganda ang mga mata, at may inosenteng kurba ang mga labi. Sa tansya niya, mas bata ito sa kanya ng ilang taon. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Diretsyo niyang inalok ang babae. Kitang-kita niya ang pagkabigla sa magandang mukha nito. Dahan-dahan niyang inilabas ang calling card mula sa bulsa ng coat. Inilapag niya yun sa mesa. Marahang itinulak, papalapit kay Yvette. Pag-isipan mo ang alok ko, sabi niya. Mababa ngunit malinaw ang boses. Hindi ko hinihingi ang sagot mo ngayon. Tumingin sa card si Yvette, saka muling tumingin sa kanya. Kung pumayag ka, dagdag niya, bahagyang ngumiti. You'll live like a queen. Wala kang iintindihin. Money, security, comfort. Ibibigay ko lahat sa'yo. Huminga siya ng malalim bago itinuloy ang huling sasabihin. Kapag nagdesisyon ka na, tawagan mo agad ako. Tumayo na siya. Kinuha ang saklay at iniwan ng babae sa mesa kasama ang card at ang mabigat na katahimikan. Hindi na siya lumingon pa. Alam niyang sa ganitong laro, mas epektibo ang pag-alis kesa pananatili. Pagbalik niya sa sariling mesa, naupo siya ng maayos at kinuha ang baso ng alak. Isang lagok lang, saka bahagyang napangiti. Kinabukasan ay dumiretso si Cloud sa bahay ni Sunny bago pumasok sa opisina. May dala siyang paper bag na may lamang ulam. Hoy Cloud! Salubong ni Sunny, nakangisi. Amoy masarap ah! Bulalo! Sagot ni Cloud. Paborito mo? Wow! Tawa ni Sunny habang binubuksan ng bag. Anong meron? Umupo si Cloud sa sofa at napabuntong hininga. May nakilala ako kagabi sa bar. Napatingin si Sunny sa kanya. Agad naging interesado. Ay wow! Ano nangyari? Ayun, natahimik, hindi nakasagot. Kaya ang ginawa ko, binigay ko na lamang ang calling card ko sa kanya. Sa tingin mo, Cloud, kakagat ba siya? Sa tingin ko, oo. Paano mo naman nasabi? Dahil yun ang nararamdaman ko sa kanya. Maganda ba? Yes, maganda siya at simple lang. Pero sa kaloob-looban niya, alam ko namang mukhang pera din siya kagaya ng mga babaeng nanloko sa akin. So, kung sakaling pumayag tong babaeng maging asawa mo siya, at pagkatapos, anong next plan mo? Sa ngayon wala pa. Saka ko na yun iisipin pag nangyari ng first plan. 3 araw nang lumipas mula nang makilala ni Cloud si Yvette sa bar. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring tawag. Wala ring text. Ni kahit isang senyales mula sa babae. Sa unang araw, kampante siya. Sa ikalawa, bahagyang nainis.
At ngayong ikatlo, kahit ayaw niyang aminin, may kung anong kumikiliti sa kanyang dibdib na hindi niya maintindihan. Hindi pwede, mariin niyang sabi sa sarili habang nakatayo sa harap ng malawak na bintana ng opisina. Sa dami ng babaeng nakilala niya, kabisado na niya ang ganoong tipo. Ambisyosa, may pangarap, at higit sa lahat, may pangangailangan. Hindi siya sanay na mali ang hinala niya pagdating sa ganoong mga bagay. Kinahaponan, isinara niya ang huling folder sa mesa at tumayo. Kinuha ang susi ng kotse, suot ang business jacket at tuluyan ang naglakad palabas ng opisina. Pasakay na siya ng kotse nang biglang mag-vibrate ang cellphone sa kamay niya. Isang tawag, unknown number. Saglit siyang napatigil. Tumingin sa screen, bahagyang kumunot ang noo. Sa normal na araw, hindi niya sinasagot ang mga ganitong tawag. Ngunit ngayon, may kung anong nag-uudyok sa kanya. Walang pag-aalinlangang pinindot niya ang answer. Hello? Ilang segundong katahimikan. Akala niya prank call lang. Ngunit maya-maya. Si Cloud Santalian po ba ito? Boses ng isang babae. Kilala niya ang boses na yon. Bahagyang napangiti si Cloud. Pilit pinanatiling kalmado ang boses. Yes, this is Cloud. Good afternoon po, sabi ng babae, halatang kinakabahan. Ako po si Yvette Reyes. Nagkita tayo sa bar 3 nights ago. Hindi napigilan ni Cloud ang paglitaw ng ngiti sa kanyang mga labi. Mabagal, kampante, parang isang lalaking sigurado sa sarili. Of course, sagot niya. I remember you. May maikling katahimikan mula sa linya bago muling nagsalita si Yvette. Tumawag ako tungkol ho sa sinabi ninyo sa akin sa alok nyo. Bahagyang pumikit si Cloud, saka napabulong sa sarili. Halos hindi marinig. Bingo! I'm glad you called. So, have you made a decision? Huminga ng malalim si Yvette. Pwede ba tayong mag-usap in person? Mas mabuti po siguro kung magkita tayo. Tumango si Cloud kahit hindi naman ito nakikita. Sure, same place? Oo, sagot nito. Kung okay lang sa'yo. Okay, sabi niya. I'll be there. Pagkababa ng tawag, hindi na siya tumuloy pa uwi. Sa halip, pinaandar niya ang kotse at dumiretso sa bar kung saan sila unang nagkita. Habang nagmamaneho, hindi nawala ang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Ngunit sa ilalim ng kumpiyansang yon, may kakaibang excitement na nararamdaman. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa plano o dahil sa mismong babaeng haharapin niya ulit. Pagdating sa parking area, pinatay niya ang makina at sandaling nanatili sa loob ng kotse. Kinuha niya ang bag sa likod ng upuan at maingat na inilabas ang mga kailangan. Ang peking mukha. Isinuot niya ang prosthetic ng sanay na sanay. Inayos sa mga gilid, siniguradong walang halatang puwang. Sinunod nito ang peklat sa kalahati ng mukha. Tila sunog na balat. Ang balbas na makapal. Kinuha na rin niyang saklay at inilapat sa ilalim ng braso. Game on! Bulong niya sa sarili. Pagpasok sa loob ng bar, sinalubong siya ng pamilyar na tunog ng musika at mahinang halakhakan ng mga tao. Sinuyod niya agad ng tingin ng loob at hindi siya nahirapan. Nandoon si Yvette. Nasa bandang dulo, nakaupo, mag-isa. Hawak ang isang baso, hindi pa halos nababawasan. Simple ang suot, nakalugay ang mahabang buhok. Bahagyang nakayuko ang ulo na parabang may iniisip. Lumapit si Cloud. Dahan-dahan ng lakad dahil sa saklay. Napansin siya ni Yvette nang matapat siya sa paningin nito. Bahagyang nagulat ang babae, saka tumayo agad. Good evening po. Bungad ni Yvette, pilit na ngumiti. Good evening, sagot ni Cloud. Thanks for coming. Naupo sila sa magkatapat na upuan. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Kitang-kita ni Cloud ang kaba sa kilos ng babae. Ang bahagyang paghawak nito sa baso. Ang pag-iwas ng tingin paminsan-minsan. So, siya ang unang nagsalita. Diretso ngunit kalmado. You wanted to talk about my offer? Tumango si Yvette. Oo, pinag-isipan ko ito ng mabuti. Take your time, sabi niya. No pressure.
Huminga ng malalim si Yvette saka siya tiningnan ng diretsyo. Aaminin ko, natukso ko sa sinabi ninyo. Hindi ko ipagkakaila iyon. Bahagyang ngumiti si Cloud. At least you're honest. Pero, dugtong ng babae. Gusto ko munang malinawan sa ilang bagay. Kung sakaling pumayag ako, ano ba talagang inaasahan niyo sa akin? Sumandal si Cloud sa upuan. Simple. I need a wife. Someone who will give me an heir. In return, I'll give you financial security. Walang kulang. Love. Mahina ngunit malinaw na tanong ni Yvette. Napangiti si Cloud, ngiting may halong panunuya at lamig. Love is optional. Saglit na natahimik si Yvette. Kita ni Cloud ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa mukha nito. Takot, pag-aalinlangan, at isang bagay na mas mahirap pangalanan. Kung pumayag ako, muling tanong nito. Kailan? Soon, sagot niya. I don't like waiting. Muling tumahimik ang babae. Sa loob-loob ni Cloud, alam niyang nasa dulo na sila ng desisyon. Ramdam niyang unti-unti nang kumakagat ang pain. Samantala, nakapako ang mga mata niya kay Cloud sa lalaking nakaupo sa harapan niya. May hawak na saklay, may kalahating mukhang sunog. Sa kabila ng lahat ng yon, ay may alok na kayang baguhin ang buhay niya. Sa loob ng ilang segundo, binalikan ng isipan niya mga gabing halos wala siyang tulog. Mula ng gabing yon sa bar, hindi na siya pinatahimik ng sarili niyang utak. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung tama ba ang gagawin niya. Kung hindi ba siya nababaliw sa pag-iisip na pakasalan ng isang lalaking halos hindi niya kilala. Isang lalaking pangalan lamang ang alam niya. At magandang buhay ang naghihintay sa kanya. Ngunit sa tuwing maiisip niyang buhay sa probinsya, ang hirap, ang paulit-ulit na pagtitipid, ang pawis at pagod sa pabrika. Ang pangarap niyang hindi niya alam kung kailan matutupad. Iisa lang ang bumabalik sa isip niya. Ito na ang sagot. Sir Cloud, mahina niyang panimula, saka muling huminga ng malalim. Yes? Pinisil ni Yvette ang sariling mga daliri sa ilalim ng mesa. Saka siya naglakas ng loob na tumingin ng diretsyo sa lalaki. Tinatanggap kong alok mo. Walang reaksyon si Cloud, hindi rin nagulat. Sa halip, isang mabagal at kampanteng ngiti lamang ang lumitaw sa mga labi nito. Ngiting parang matagal na nitong inaasahan ang sagot na iyon. Are you sure? Tanong nito. Seryoso ang boses. Once you say yes, there's no turning back. Oo, sigurado na ako. Pinag-isipan ko ito ng mabuti eh. Sa isip niya, malinaw ang dahilan. Naalala niya kung paano siyang kinausap ng pinsan ng ikwento niya tungkol kay Cloud. Hindi pabor si Joy. Hindi mo kilalang lalaking yan, Yvette. Seryoso nitong sabi. Pangalan lang ang alam mo sa kanya. Hindi mo alam kung anong klaseng tao siya. Papaano kung may masama siyang binabalak sa iyo? Pero mayaman siya, Joy. Sagot niya. At iyon ang kailangan ko. Pinayuhan siya ni Joy na mag-ingat, na huwag magpadala sa pangarap, na huwag ibenta ang sarili. Ngunit sa huli, siya pa rin ang magdidesisyon. At ang desisyon niya, kahit alam niyang makasarili, ay malinaw. Ito na ang daan, palabas sa kahirapan. Bumalik ang tingin ni Yvette kay Cloud. Alam kong hindi pa kita lubusang kilala, pero alam ko rin kung anong gusto ko sa buhay. Gusto kong makaahon. At ikaw ang sagot para makaahon kami ng pamilya ko. Bahagyang umangat ang isang kilay ni Cloud. So, you're choosing ambition over anything else? Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Oo. Kung may pandidiri man sa mga mata niya nang una niyang makita ang itsura ng lalaki, ngayon ay wala na yon. Napalitan ng determinasyon. Wala na siyang pakialam kung pangit ito, kung sunog ang muka, kung lumpo. Ang mahalaga, mayaman to. At sa piling nito, magiging reyna siya. Good, sabi ni Cloud, marahan. At least we're honest with each other. Tumango si Yvette. Ano nang susunod na mangyayari? Sumandal si Cloud sa upuan. Simple, you'll come live with me.
Bahagyang lumaki ang mga mata ni Yvette. Ngayon po? Tomorrow, sagot nito. I'll send my driver to pick you up. Doon ka natitira sa mansyon ko. Nanlaki ang mga mata ni Yvette, may pananabik. Mansyon, isang salitang parang hindi totoo para sa isang katulad niya. Talaga? Tumayo si Cloud. Kinuha ang saklay saka inilahad ang kamay. Nag-alinlangan si Yvette sandali ngunit tinanggap rin yun at tumayo. Paglabas nila ng bar, malamig ang hangin ng gabi. Tahimik ang biyahe habang nakaupo siya sa loob ng mamahaling sasakyan ni Cloud. Pakiramdam niya'y nananaginip lang siya na anumang sandali ay magigising siya at babalik sa maliit nilang apartment. Ngunit totoo ang lahat. Hininto ni Cloud ang sasakyan sa harap ng apartment na tinitirhan nila ni Joy. Bumaba ito at binuksan ang pinto para sa kanya. Get some rest, sabi nito. Tomorrow everything changes. Tumango si Yvette. Salamat. Bago siya tuluyang bumaba, muli siyang tiningnan ni Cloud. From now on, you won't need to worry about money. I'll make sure you live like a queen. Pagpasok niya sa apartment, nadatnan niya si Joy na naghihintay, halatang balisa. Kamusta? Agad na tanong ng pinsan. Huminga ng malalim si Yvette. Pumayag na ako sa alok niya. Napapikit si Joy, halatang dismayado. Yvette naman! Pero ngumiti siya, ngiting puno ng pangarap. Ito na yun, Joy. Ito ng chance ko. Kinabukasan, habang inaayos niya ang konting gamit na dadalhin, paulit-ulit na tumatatak sa isip niya ang sinabi ni Cloud. Magiging reyna ka sa piling ko. At sa sandaling yun, kahit may kaba at takot sa puso niya, nanaig pa rin ang ambisyon. Matapos maipasok ni Yvette sa maleta ang huli niyang damit, saglit siyang napatigil at napatingin sa maliit na apartment na pansamantala niyang tinawag na tahanan. Simple lang ang lugar, manipis ang kurtina, luma ang mesa. Ngunit dito niya unang naramdaman ang konting kalayaan sa Maynila. At higit sa lahat, dito niya nakasama si Joy. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinsan na tahimik na nakaupo sa gilid ng kama. Joy, mahinang tawag niya. Tumingala ito at pilit na ngumiti. Tapos ka nang mag-impake? Tumango si Yvette. Oo, salamat. Salamat sa lahat-lahat. Tumayo si Joy at agad siyang niyakap ng mahigpit. Ramdam ni Yvette ang bigat ng yakap na yon. Hindi lang yun paalam, kung hindi pag-aalala, pangamba at pagmamahal. Yvette, seryoso nitong sabi habang magkadikit ang noon nila. Kapag hindi magandang trato sa'yo doon, huwag kang magdalawang isip. Bumalik ka kagad dito. Kahit wala tayong pera, basta't safe ka. Biglang kumirot ang dibdib ni Yvette. Tumango siya. Pilit pinipigilan ang pagluha. Oo, Joy. Salamat sa pag-aalala sa akin. Siyempre naman, magpinsan kaya tayo. Muli niya itong niyakap, mas mahigpit. Parang ayaw na niyang bumitaw. Ngunit hindi nagtagal ay may kumatok sa pinto. Nandiyan ang driver, sabi ni Joy. Sa huling pagkakataon, niyakap niya ulit ang pinsan. Ingat ka palagi, Joy. Ikaw rin ah, sagot ni Joy. Be strong. Pagbukas ng pinto, bumungad ang isang lalaking naka-uniforme. Kinuha nito ang maleta ni Yvette at tinulungan siyang isakay sa loob ng sasakyan. Bago tuluyang sumarang pinto, sinulyapan siya ni Joy na nakatayo rin sa may pintuan at kumaway. Habang umaandar ang sasakyan, tahimik si Yvette, nakatanaw sa bintana. Pinagmamasdan ng mga gusali at kalsadang unti-unting nagbabago ang anyo, mula sa siksikan at magulo, patungo sa mas malalawak at mas tahimik na daan. Halos kalahating oras ang biyahe, ngunit para sa kanya, pakiramdam niya'y lumipat siya sa ibang mundo. Maya-maya'y huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate. Napasinghap si Yvette. Mataas ang gate, gawa sa bakal na may detalyeng elegante. Sa itaas nito ay may CCTV at sa magkabilang gilid may mga halamang maingat na inayos. Nang bumukas ang gate, lalo siyang namangha. Mahabang driveway ang bumungad, napapalibutan ng mga puno't ilaw. Pagbaba ng sasakyan, halos manginig ang mga tuhod niya.
Sa harap niya ay isang napakalaking bahay. Mansyon na mas maganda pa sa anumang nakikita niya sa TV. Malaking bintana, marmol ang hagdan, at ang disenyo, elegante. Pagpasok niya sa loob, halos mapatigil siya sa paghinga. Ang sahig ay sobrang kintab na parang salamin. Natakot siyang takpan yon, baka marumihan. Ang mga kasangkapan, halatang mamahalin. Mga sofa na mukhang imported. Mga paintings na hindi alam ang halaga. Ngunit ramdam niyang milyon ang katumbas. "Ma'am, maupo muna po kayo," magalang na sabi ng isang kasambahay. Tumango si Yvette at maingat na umupo sa sofa. Halos hindi makagalaw. Pinagmasdan ng paligid. Pakiramdam niya isa siyang bisitang hindi karapat-dapat sa lugar na yon. Tinawag ng kasambahay si Cloud. Ilang sandali ang lumipas. Narinig niyang mabibigat na yabag. Napatingin siya sa hagdan. Nando doon si Cloud. Dahan-dahan itong bumababa. Hawak ang saklay. Sa liwanag ng mansyon, mas kitang-kita ang peklat sa mukha nito. Ngunit sa kabila nun, may kakaiba itong presensya. Isang otoridad na hindi kayang itago ng kahit na anong anyo. Tumayo agad si Yvette. "Welcome," sabi ni Cloud. Diretso ang tingin sa kanya. "This is your home now." Napalunok si Yvette. "Salamat." Pinagmasdan siya ni Cloud mula ulo hanggang paa. Tila sinusukat kung nababagay ba siya sa lugar na yon. "Mukhang nanibago ka." "Oo," aminado niyang sagot. "Parang hindi totoo." Bahagyang ngumiti si Cloud. "Masasanay ka rin." Tumango siya kahit ramdam pa rin ang kaba. Sa loob-loob niya, alam niyang simula pa lang ito. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya sa mansyon na iyon. Kung anong klaseng buhay, kung anong klaseng tao talaga si Cloud. Ngunit habang nakatayo siya sa gitna ng napakalaking sala, iisa lang malinaw sa isip niya. Ito na ang buhay na pinili niya. At ano man ang kapalit nito, handa siyang tanggapin. Tahimik na sinamahan ni Cloud si Yvette paakyat sa ikalawang palapag ng mansyon. Sa bawat hakbang sa marmol na hagdan, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng mundong pinasok. Isang mundong dati ay hanggang pangarap lang niya. "Dito," sabi ni Cloud nang huminto sila sa harap ng isang napakalaking kwarto. Ang kwartong bumungad sa kanya, higit pa sa inaasahan niya. Maluwag, maliwanag, at napakaganda. May king-sized bed sa gitna na may puting kurtinang tila ulap sa lambot. May sariling sala sa loob ng kwarto. Walk-in closet na puno ng bakanteng kabinet. At bintanang kita ang buong hardin ng mansyon. "Master's bedroom yan," kalmadong sabi ni Cloud. "Habang hindi pa tayo kasal, yan muna ang gagamitin mo." Halos hindi makapagsalita si Yvette. Tumango lang siya. Takot na baka mabasag ang ganda ng sandaling yon kapag nagsalita pa siya. "Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa mga kasambahay," dagdag pa ni Cloud. "I'll leave you to rest." Pagkatapos nun, iniwan na siya ni Cloud. Isinara ng marahan ang pinto. Nang tuluyan na siyang mapag-isa, saka lang siya nahiga sa kama. Sa sobrang lambot, pakiramdam niya ilulubog na ang buong katawan niya. Napapikit siya at kusa niyang idinantay ang palad sa dibdib na mabilis ang tibok. "Ito na yun." Mahina niyang bulong sa sarili. "Ito nang simula ng pagbabago ng buhay mo, Yvette." Dahan-dahan siyang ngumiti habang nakatitig sa kisame. "Sa oras na maging mag-asawa na kami ni Cloud, sa akin ang lahat ng ito." Sa isip niya, ito na ang gantimpala sa lahat ng taon ng paghihirap. Sa mga araw na halos wala silang makain sa probinsya. At sa mga gabing umiiyak siya sa pangarap na tila napakalayo. Ngayon, nasa kamay na niyang mundo ng mga mayayaman. Maya-maya may marahang kumatok sa pinto. "Ma'am Yvette, lunch is ready po." Magalang na sabi ng katulong. Mabilis siyang bumangon, inayos ang sarili at sinundan ng katulong pababa. Pagdating niya sa dining area, nanlaki agad ang mga mata niya. Ang mahabang mesa ay puno ng pagkain. Mga putahe na dati ay sa TV lang niya nakikita. May steak, may seafood, pasta, sari-saring ulam, desserts, at mga inuming mukhang mamahalin. Para siyang napadpad sa isang 5-star hotel. Nando na si Cloud, tahimik na nakaupo sa dulo ng mesa. Tila hinihintay siya.
Maupo ka, sabi nito nang makita siya. Habang kumakain, palihim na pinagmamasan ni Yvette ang bawat galaw ni Cloud, kung papaano itong humahawak ng kubyertos, kung papaano itong umunguya ng tahimik, kung papaano ito umiinom ng tubig na parang likas na sa kanyang ganitong klase ng buhay. Ganito pala kumain ng mga mayayaman, bulong niya sa isip. Kailangan niyang matuto, hindi pwedeng magmukha siyang probinsyana. Napansin ni Cloud ang pananahimik niya. You don't have to be tense, sabi nito. Relax, this is your home now. Napangiti siya. Pilit itinatago ang kaba. Medyo naninibago lang. Normal lang yan, sagot ni Cloud. Masasanay ka rin. Tumango si Yvette habang kumakain. Ngunit sa loob niya, malinaw ang isang bagay. Hindi sapat ang basta nandito lang siya. Kailangan niyang matuto, magbago, at umangkop. Dahil hindi na siya babalik sa dating buhay. Ano man ang mangyari, sisiguraduhin niyang magiging karapat-dapat siya sa mundong ito at sa lalaking nasa harapan niya. Matapos ang lunch, hindi pa man siya nakatatayo nang magsalita si Cloud. Magbihis ka, sabi nito sa kalmadong boses. Pupunta tayo ng mall. Nanlaki ang mga mata ni Yvette. Mall? Tumango si Cloud na para bang iyon ang pinaka-normal na bagay sa mundo. Shopping. Kailangan mong ayusin ang wardrobe mo. Parang may humigpit sa dibdib ni Yvette, hindi dahil sa kaba, kung hindi sa halo-halong tuwa at gulat. Sa buong buhay niya ni minsan ay hindi pa siya nakaranas ng ganoong klaseng paanyaya. Karaniwan, kapag pumupunta siya ng mall noon, hanggang tingin lang siya sa mga salamin ng mamahaling tindahan. Ngayon isasama siya roon hindi para mangarap, kung hindi para bumili. Bago maghapon ay umalis na sila. Sa loob ng kotse, tahimik lang si Yvette. Nakatanaw sa bintana habang ang isip ay puno ng eksena ng marangyang buhay na unti-unti nang nagiging totoo. Pagdating nila sa mall, halos mapahinto siya sa paglalakad sa sobrang laki at ganda ng lugar. Mga ilaw, mga tindahang mamahalin, mga taong mukhang sanay na sa ganitong mundo. Pakiramdam niya isa siyang dayong napadpad sa isang banyagang lupain. Pumasok sila sa isang department store. Halos malula si Yvette sa dami ng damit, mga gown, mga bestida, mga blazer, mga sapatos, mga bag na nasa TV lang niya nakikita dati. Huminto si Cloud at tumingin sa kanya. Get whatever you like. Napatigil siya. Ha? Lahat? Lahat ng nagustuhan mo. Ulit ni Cloud, tila walang anumang alinlangan. Clothes, bags, shoes, anything. Baka sobra naman yun. Sumulyap si Cloud sa kanya. Bahagyang nakataas ang isang kilay. I said get what you like. Sa una, dahan-dahan lang siyang gumalaw. Isang damit dito, isang bag doon. Halos nanginginig pa nga ang kamay sa paghawak ng mga tela. Para bang baka biglang may magsabing bawal yun. Ngunit sa tuwing magdadalawang isip siya, naririnig niya ang boses ni Cloud. Kunin mo, bagay sa iyo yan. Don't hesitate. Hanggang sa unti-unting nawala ang hiya. At sa pagkawala ng hiya, dumating ang isang pakiramdam na matagal niyang inaasam. Ang kalayaang pumili ng hindi iniisip ang presyo. Kinuha niya mga damit na dati ay hanggang pangarap lang. Mga bestidang elegante, mga sapatos na kumikinang, mga bag na kahit hawakan lang, pakiramdam niya ibang tao na siya. Sa bawat piraso, tila may hinuhubog na bagong Yvette. Mas kumpiyansa, mas matapang, mas handang angkinin ng mundong ito. Nang magbayad na sila, napatingin siya sa resibo. Halos manghina ang tuhod niya. Napakalaki ng halaga. Tahimik niyang sinulyapan si Cloud. Ngunit ang lalaki, kalmadong inilabas ang card at parang wala lang na binayaran ang halagang kayang bumuhay ng ilang pamilya sa probinsya. Sa biyahe pa uwi, yakap ni Yvette ang mga shopping bags. Pakiramdam niya'y panaginip ang lahat. Ngunit ramdam niya ang bigat ng mga iyon sa kamay niya. Tunay at hindi ilusyon. Pagdating sa mansyon, agad niyang ipinasok sa kwarto ang mga binili. Isa-isa niyang inilatag sa kama, sa sofa, sa sahig, parang isang pribadong fashion show. Isa-isa niyang sinukat ang mga damit. Humarap siya sa salamin, suot ang isang eleganteng bestida.
Napahinto siya sa sarili niyang refleksyon. Siya ba talaga yun? Ang dating Yvette na nakatsinelas lang sa probinsya, ngayon ay mukhang isang babaeng isinilang sa karangyaan. Sinunod ang mga sapatos. Sakto. Mga bag, perpekto. Lahat ay parang ginawa para sa kanya. Ngumiti siya sa salamin. Ngunit sa likod ng ngiting yun ay may apoy na nag-aalab. Ito ang buhay na pinapangarap ko. Bulong niya sa sarili. At hindi ko ito pakakawalan. Sa gabing yun, habang nakahiga sa malambot na kama, napapaligiran ng mga bagong damit at bag, isang pangako ang malinaw sa isip ni Yvette. Gagawin niyang lahat upang manatili sa mundong yon. Makalipas ang ilang araw matapos ang paninirahan niya sa mansyon ni Cloud, dumating ang araw ng kanilang kasal. Hindi ito ingrande tulad ng inaasahan ng marami. Ngunit sapat upang masabing legal at formal ang kanilang pagsasama. Sa isang pribadong seremonya na isinagawa ng kaibigang mayor ni Cloud, naging mag-asawa sila sa papel at sa mata ng batas. Naroroon si Joy, ang nag-iisang taong malapit sa puso ni Yvette bilang saksi. Habang pinagmamasdan ng pinsang nakangiti ngunit bakas ang pag-aalala sa mga mata. Pilit niyang pinatatatag ang sarili. Ito ang pinili niyang landas. Ito ang pangarap na matagal na niyang gusto. Matapos ang seremonya, walang ingrandeng handaan. Kumain lamang sila sa isang mamahaling restaurant. Tahimik, formal, halos walang emosyon. Parang isa lamang itong business deal na tinatakan ng kasal. Pagkatapos ay dumiretso na sila pauwi sa mansyon. Pagsapit ng gabi, ipinaalam sa kanya ng mga katulong na sa kwarto na ni Cloud siya matutulog. Tahimik na inilipat ang mga gamit niya, ang mga damit, alahas, personal na gamit mula sa dating kwarto, patungo sa kwarto ni Cloud. Habang pinagmamasdan ang pag-aayos sa mga gamit niya, may kung anong kaba ang gumapang sa dibdib niya. Asawa na siya ngayon ni Cloud. Sa gabing yon, inaasahan niyang may mangyayari sa kanila. Nauna si Cloud sa banyo. Narinig niya ang tunog ng umaagos na tubig, ang mahinang yabag ng paa. Nang lumabas ito ay tahimik lamang. Walang sinabi, walang ipinahiwatig. Siya naman ang pumasok sa banyo upang maligo. Habang binabasa ng tubig ang katawan, paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang isang tanong. Bakit ba parang may kulang? Paglabas niya, nakita niyang nakahiga na si Cloud sa kama. Nakatalikod, tila abalang-abala sa sariling isip. Humiga siya sa kabilang bahagi ng kama. May pagitan ng kanilang mga katawan na parang isang malinaw na guhit. Isang hangganang hindi dapat tawirin. Walang nangyari ng gabing yon. Bagay na hindi niya inaasahan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang makaramdam ng ginhawa o pagkadismaya. Sa halip, inis ang unti-unting umusbong sa kanya. Hindi niya alam kung bakit iyon ang nararamdaman niya. Inisip niyang baka sa unang gabi lang yun. Ngunit nang sumunod na gabi, ganun din ang nangyari. Tahimik, malayo. Walang kahit na anong kilos na magpapatunay na sila'y mag-asawa. Ikatlong gabi, ganun pa rin ang nangyari. Sa bawat gabing lumilipas, mas tumitindi ang inis ni Yvette kay Cloud. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Tahimik siyang bumangon mula sa kama at lumabas ng kwarto. Walang sapi ng paa habang naglalakad sa malamig at makintab na sahig ng mansyon. Dumiretso siya sa kusina at kumuha ng isang baso ng tubig. Uminom siya ng diretso. Pilit pinapakalma ang inis at pagkalito. Ano bang problema niya? Tanong niya sa sarili. Asawa na niya ako. Pabalik na siya sa kwarto. Bigla siyang napahinto. May isang lalaking palapit sa direksyon niya. Matangkad, tuwid ang tindig at halatang alaga ang katawan. Sa liwanag ng mga ilaw sa hallway, malinaw ang gwapong mukha nito. Walang bakas ng anumang kapansanan. Nakangiti ito sa kanya. Isang ngiting hindi niya kailanman nakita kay Cloud. Nanlaki ang mata ni Yvette. Saglit siyang napako sa kinatatayuan. Hindi alam kung kikilos ba o magsasalita. Sa isip niya, may isang nakakalitong tanong ang biglang sumulpot. Sino siya? At bakit parang may kung anong pamilyar sa kanya? Wait! Napahinto si Yvette sa paglalakad nang marinig ang boses ng lalaki. Mababa ngunit malinaw. May kumpiyansang tila sanay na masunod. Lumingon siya at tuluyang hinarap ang lalaki. Pasensya na.
Sabi nito saka bahagyang ngumiti. Hindi pa pala ako nagpapakilala. I'm Clyde, pinsan ni Cloud. Napakunot noo si Yvette. Pinsan? Sa ilang araw na pananatili niya sa mansyon, ngayon lamang niya ito nakita. Pinsan? Ulit niya, bahagyang naguguluhan. Tumango si Clyde. Kadarating ko lang, galing abroad. Habang nagsasalita ang lalaki, hindi niya namamalayang nakatitig lamang siya rito. Gwapo si Clyde, hindi lang basta gwapo. Kung hindi yung klase ng lalaking madaling makakuha ng atensyon ng kahit na sinong babae. Matangos ang ilong, magandang mga mata. Maayos ang ayos ng buhok, at ang tindig, puno ng kumpiyansa. At doon siya lalong nalito. Sa kabila ng malinaw na kaibahan, may kung anong pamilyar kay Clyde. Sa bawat galaw ni Clyde, sa paraan ng pagtitig nito, sa bahagyang ngiti ay si Cloud ang nakikita niya. Imposible! Sigaw ng isip niya. Magkaiba silang tao. Okay ka lang? Tanong ni Clyde. Bahagyang inilapit ang mukha. Napaatras si Yvette ng isang hakbang. Oo, pasensya na, nagulat lang ako. Ngumiti si Clyde. Isang ngiting lalong nagpalakas ng kaba sa dibdib niya. Mukha kang gulat na gulat ah. First time mo ba akong makita? Tumango siya. Oo hindi sinabi ni Cloud na. Hindi pa man siya tapos magsalita, ay biglang umusad si Clyde palapit sa kanya. Mabilis sa mga pangyayari. Bago pa man niya maiproseso ang mangyayari, naramdaman na lamang niya ang mainit na labi ng lalaki na dumampi sa labi niya. Nanlaki ang mga mata ni Yvette, nanigas ang katawan. Nang makabawi, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clyde. Anong ginagawa mo? Sigaw niya. Nanginginig ang boses sa galit. Hinawakan ni Clyde ang pisngi. Bakas ang pagkagulat ngunit may kung anong kakaibang ningning sa mga mata. Relax, sabi nito. Mababa ang boses. Gusto ko lang. Huwag kang lalapit sa akin. Putol ni Yvette, puno ng takot at galit. Hindi na niya hinintay pa ang isasagot ng lalaki. Patakbo siyang bumalik sa direksyon ng kwarto. Hindi niya alam kung ano mas nangingibabaw. Galit, takot o kaba. Pagdating sa kwarto, agad niyang binuksan ang pinto. Ngunit natigilan siya. Walang tao sa higaan. Wala si Cloud. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Yvette. Dahan-dahan niyang inilibot ng tingin ang kwarto. Wala dun si Cloud. Samantala, nang maiwan sa baba ay wala sa loob na naupo sa sofa si Cloud. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Ang inaasahan niya, maaakit agad si Yvette sa tunay niyang mukha. Sinadya ni Cloud na magpakita kay Yvette gamit ang totoong mukha. Gusto niyang malaman ang magiging reaksyon nito. Sa totoo lang, gusto na niya si Yvette. Hindi na niya yun ikakaila sa sarili. Unang beses pa lamang niya itong nakita sa bar. Yun ang totoong dahilan kaya't inalok niya ito. Pero natatakot siyang masaktan ulit. Huminga muna siya ng malalim bago umakyat pabalik sa kwarto. Muli niyang isinuot ang maskara. Kinuha ang suklay. Bumalik siya bilang si Cloud, ang lalaking kilala ni Yvette. Pagpasok sa kwarto, nadatnan niya si Yvette na nakaupo sa gilid ng kama. Mahigpit ang hawak sa sariling mga kamay. Baka sa mukhang hindi pa rin humuhupang kaba. Agad itong tumingin sa kanya. Saan ka galing? Tanong ni Yvette. Kalmado ang boses ngunit hindi maitatago ang tensyon. Sandaling pinagmasdan ni Cloud ang asawa. Galing ako sa study room. Sagot niya, walang pag-aalinlangan. May pinsan ka palang dumating galing abroad? Oo, si Clyde. Bakit? Wala naman. O sige, matutulog na ulit ako. Okay. Kinabukasan, maagang nagising si Cloud. Ngayon niya isa sa katuparan ng huling hakbang. Isang hakbang na alam niyang pwedeng magpabago ng lahat. May seminar ako sa Hong Kong. 1 linggo akong mawawala. Hong Kong? At 1 linggo ka ron? Oo, 1 linggo. Sagot niya, walang kurapang mata. Importanteng business seminar. Hindi pwedeng hindi ko puntahan. Hindi yun totoo. Wala siyang seminar. Walang biyahe. Ang totoo, gusto niyang makita kung ano mangyayari kapag wala siya. Kung totoong tapat nga ba sa kanya si Yvette. Kung ganun sasama na lang ako sa'yo. Bigla nitong sabi. Hindi pa naman ako nakakarating sa Hong Kong Hindi pwede. Mariin niyang sagot. Work yon. Boring. Wala kang gagawin doon.
Ah, ganun ba? Mahina ang sagot ni Yvette. May bakas ng lungkot sa mga mata, pero hindi ito nagreklamo. Habang wala ako, dugtong ni Cloud. Si Clyde muna ang makakasama mo bukod sa mga katulong, para may makausap ka. Si Clyde? Napakunot ang noon nito. Mabait si Clyde, trust him. Pagkaalis ni Cloud, pinili ni Yvette na magkulong sa kwarto. Dahan-dahang humiga sa kama, nakatitig sa kisame. Isang buong linggo na wala si Cloud. Dati hindi yun mahalaga sa kanya. Ang mahalaga lang ang marangyang buhay, ang seguridad. Pero ngayon, iba na. May kakaibang lungkot na bumabalot sa kanya. Lungkot na ayaw niyang aminin kahit sa sarili. Makalipas ang ilang minuto, bigla niyang naisip si Joy. Marahan siyang bumangon at inabot ang cellphone sa bedside table. Kailangan niya ng kausap. Pinindot niya ang pangalan ng pinsan at inilapit sa tenga ang telepono. Ilang ring pa lang, sinagot na ni Joy ang tawag niya. Ngunit bago pa man siya tuluyang makapagsalita, narinig niya ang paghingi ng paumanhin ni Joy. May pasok ito at maraming trabaho at kailangan pang mag-overtime. Hindi raw ito makakalabas. Okay lang, mahina niyang sagot. Pilit tinatago ang lungkot. Ingat ka ah. Pagkababa ng tawag, mas lalo lamang tumahimik ang paligid. Ibinalik niya ang cellphone sa kama at muling humiga. Nakapulupot sa kanya ang kumot. Para bang doon lang siya makakahanap ng kahit konting ginhawa. Ilang sandali siyang nakatulala. Pinakikinggan ang sariling paghinga. Hanggang sa tuluyan siyang mapapikit hindi para matulog, kung hindi para takasan ang magulong isip. Nang sumapit ang oras ng tanghalian, hindi siya bumaba. Wala siyang ganang kumain. Parang may nakabara sa lalamunan. Hindi gutom, kung hindi emosyon. Hapon na nang maisipan ni Yvette na bumaba para kumain. Ngunit nahinto ang pagbaba niya nang makita si Clyde sa salang nanonood ng TV. Sa halip na bumaba, nagmamadaling bumalik sa kwarto si Yvette. Halos hindi na niya namalayan ang sariling mga hakbang habang paakyat ng hagdan. Ramdam niya at sigurado siyang nakita siya ni Clyde. Pagkasara ng pinto ng kwarto, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Napasandal sa pinto, ipinikit ang mga mata. Kung hindi talaga kailangan, mananatili lang siya sa loob. Doon niya ginugulang halos buong araw. Nakaupo sa kama, nakatingin sa bintana. Minsan nagbabasa ngunit hindi naman pumapasok sa isip niya ang binabasa. Sinadya niyang iwasan si Clyde. Ayaw na niyang maulit ang nangyari. Ang halik na hindi niya kailanman hiniling. Isang gabi, bago matulog, hawak ang cellphone. Matagal siyang nakatitig sa screen, nagdadalawang isip sa gagawin. Ngunit sa huli, nanaig ang damdaming matagal na niyang itinatago. Dahan-dahan siyang nag-type ng mensahe. Walang paligoy-ligoy ngunit tapat. Pagkatapos niyang maipadalang mensahe, inilapag niya ang cellphone sa tabi at napatingin sa kisame. May konting kaba sa dibdib niya ngunit may halo rin itong ginhawa. Sa unang pagkakataon, naging totoo siya hindi lang kay Cloud, kung hindi pati sa sarili niya. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Sa wakas dumating ang araw ng uwi ni Cloud. Nang marinig ni Yvette ang tunog ng sasakyan sa labas, bigla siyang napatayo. Hindi na niya iniisip kung anong sasabihin o kung ano magiging itsura niya. Patakbo siyang lumabas para salubungin si Cloud. Pagkabukas ng pinto, doon niya nakita si Cloud. At sa isang iglap, tumakbo siyang papalapit dito at mahigpit na niyakap ang asawa. Parang takot na baka muli itong mawala kapag binitawan niya. Niyakap niya ito ng buong higpit, walang pag-aalinlangan. Ramdam niyang saglit itong natigilan. Marahil ay nagulat sa ginawa niya, ngunit wala na siyang pakialam. Matapos siyang yakapin ni Yvette, nakita ni Cloud kung papaanong bigla itong nahiya. Marahan tong yumuko at tila iiwas na sana. Ngunit hindi niya hinayaang makalayo pa ito sa kanya. Mabilis niyang inabot ang isang kamay nito at marahang hinila palapit sa kanya. Waring natatakot na muling mawala ang sandaling matagal niyang hinintay. Sa isang iglap, walang pag-aalinlangan niyang siniil ang mga labi ni Yvette. Walang salita, walang pagdududa. Tanging damdaming matagal na niyang ikinulong sa sarili. Agad namang tumugon si Yvette sa halik. Isang tugon na nagpapatunay sa kanyang inaasam. Sa sandaling yun, napagtanto ni Cloud na hindi na niya kailangang magpanggap. Ang babaeng nasa harapan niya ay pinili siya hindi dahil sa yaman,
Hindi dahil sa pangarap, kung hindi dahil sa kung sino siya. At iyon ang pinakamatamis na tagumpay na kanyang nakamit. Bakit parang pamilyar ang halik mo? Parang halik ni... Halik ba ni Clyde? Nakangiti niyang sabi. Teka, bakit alam mong tungkol doon? Nakita mo ba ng... Listen Yvette, maipagtatapat ako sa'yo. Panahon na para malaman mong totoo. Anong totoo? Dahan-dahan niyang inalis ang maskarang ginamit bilang panangga. Halos manlaki ang mga mata ni Yvette nang makita ang totoong mukha niya. Clyde? Narinig niyang sabi nito. Sunod niyang inalis ang saklay at inilapag sa gilid. Nakita niya sa mga mata ni Yvette ang labis na pagkagulat. Doon na niya ibinunyag ang lahat. Ipinaalam niyang walang Clyde, na ang pangalang yon ay kathang isip lamang. Isang papel na ginampanan upang subukin ang puso ng babaeng mahal niya. Ginawa niya yon dahil sa takot. Takot na muling masaktan. Takot na muling lokohin. Isinalaysay ni Cloud ang paulit-ulit na kabiguan niya sa pag-ibig. Kung papaanong sa bawat pagkakataong nagtitiwala siya, nauuwi lamang yun sa panlilinglang at pagkadismaya. Dahil doon ay unti-unting nawalang kaya't naisip niya na magtago sa loob ng maskara. At nagtagumpay siya dahil nahanap niya ang babaeng totoong magmamahal sa kanya. At si Yvette yun. Tama bang narinig ko? Mahal mo ko, Cloud? Yes, mahal na mahal kita, Yvette. Kailan pa? Simula nang una kitang makita sa bar. Ikaw, kailan mo ako minahal? Ha? Teka, may sinabi ba akong mahal na kita? Wala pa, pero nararamdaman ko na mahal mo rin ako. Isa na ron ang pagiging tapat mo sa akin. Sa totoo lang hindi ko alam kung kailan kita minahal. Basta't nagising na lang ako isang araw na mahal na pala kita. Ang gusto ko lang naman makaahon sa kahirapan. Wala nga sa isip ko ang manloko ng tao. Pero hindi ko alam na mamahalin pala kita sa kabila ng itsura mo. Hindi ako nagsisisi na minahal kita, Cloud. Dahil deserve mo ang mahalin ng totoo. I love you. Mahal na mahal din kita, Yvette. Hindi makapaniwala si Yvette na nalampasan niya ang pagsubok ni Cloud. Nagulat na lamang si Yvette nang buhatin siya ni Cloud paakyat ng hagdan. Teka, Cloud, saan mo ko dadalhin? Sa kwarto. Remember, hindi pa tayo nag-honeymoon? Ngayon tayo mag-honeymoon. Buong 1 buwan. Ano? 1 buwan talaga? Natatawa niyang reklamo kay Cloud. Pagpasok ng kwarto, agad siya nitong siniil ng halik sa labi. Walang pag-aalinlangang tinugon niya ito ng buong pagmamahal. Wakas!